dito ng Minana Evos. Pero grabe din ang burst damage na pwedeng ibitaw ng TNC against them. And this is it, game number 1 into the land of Don Wigo. At mukhang si King Kong ay magsisimula sa kanyang purple buff. Meanwhile, on the end of the red side, Minana Evos naman ay magsisimula sa orange buff niya. Ang rotation na ito ay nag-i-ensure na maganda ang entrada ng Minana Evos whenever they make the call. Na kunyari, dito tayo, bigger objective tayo. Lalo na nakakadita sila. Oo, and speaking of Kadita, napakaganda na banggit mo yung hero. Take note na dahil merong Kadita na naka-petrify ang Minana Evos, 2 players of TNC were forced to actually use Purify as their spells. At hindi natin usually nakikita. At kung ikaw, Bruno, parang mas gusto ma-flicker ka sana. Oo, Pero and, dahil lagi may threat, wag na lang, Purify na lang. Ang hirap din kasi noon pag early game and we're talking about Nakadita. Isa ito sa mga kaya talagang magpa-snowball ng kakampi at ng sarili niya. And we're looking at a lot of magic damage na nanggagaling dito sa Minana Evos, no? So let's expect na magkaroon ng maraming Athena's Shield dito sa side ng TNC. And, Rare yun, sa totoo lang. In Season 12, rare na medyo marami kang magic damage. Nakakita na yung mga lineup na isa lang yung magic damage source. So dito ngayon, iniiba ng Minana Evos yung galaw ng TNC, yung pagkakaintindi nila sa metagame. para sila din, parang doon pa lang sa mismo nga draft nila, sa mga heroes pa lang nila, madidictate na nila yung pwedeng gawin dito sa laro. So, slow start for both of our teams. Pero mapapansin natin, cross lang din ang naging rotation for both junglers. So, nagkaagawan. Parang nagpalit lang sila ng pwesto. Medyo nauna lang ng konting experience dito yung sa Minana. Pero mukhang magbabago ang lahat ng yan pag nagsimula na ang Turtle. Malapit na mag-spawn ang pinakaunang pagong ng larong ito. Pero si Brusco ata, may mauuli silang isa. Mananakap, naghahanap dito ng magandang old Brusco. Una na mamamatay. Bentings draws first blood. Makakabawi naman. Boyet! Dito, King Kong goes down. Bad boy, Boyet. Maka-score. At diretso sila ngayon sa may Turtle. Bentings, nakabantay. Nagre-regen, naghahanap ng kakampi. Hesu here, wala pang level 4. Wala pang last insanity. Goyo naman. Goyong mauna, feathered airstrike, anong nanakaw, Boyet! Kuunin na ang Turtle, nakaisa, Lord JM ang sisecure ng kill. Goyong tumatakbo, Bentings, buhay pa! Look at the healing at papasok na nga rin dito si King Kong. Knock up from Bentix, makakapag-shoot po pala yun. May Mukhang si vengeance? JM with the vengeance in the dash. May TP pang kasama si JM. Style points! Grabe, nakikita natin dito kung bakit ganito ang hero composition ng Minana Evos. Take note, Lord JM, during that moment, dire-diretso lang siya eh. Merong innate na lifesteal or spellbump dito, yung Thams, and at the same time, pwede siyang mag-dive anytime. During that moment, hindi na niya finorce na gumamit ng vengeance at the first team fight. Ginamit niya nung siya na yung tina-target para hindi na siya mahabol at hindi niya na kailangan umuwi no moment na yun. At napakasakit na nga rin dito ni Goyong. A lot of magic damage for Minana Evos. Ibig sabihin nito ay mas masakit sila in the early game. Let's look at the emblem builds. Hatid ng FWD Life Insurance. At sumabog ng parang ganun lang. Ultra fast! Teka lang. Bakit nga ba ganun kataas yung damage niya? Bentings, oh, decimation! Nag-explain tayo ng emblems. Yung sa Assassin Teka lang, Wait, hindi pa raw tapos! Sorry po! Sabi ni Bad Boy Boyet, patapusin niyo ako! Oh, kaya nga bad boy eh. Bakit nga re-respetuhin? Nagtitingin pa tayo ng emblem. Hindi sila nakikinig sa teacher Chantel nila. Kaya, jokes aside during that moment, for Minana Evos, yung damage heater going there is because of the Assassin emblem na nilagay niya din dun sa kanyang emblem set. And even dito para sa side ng Minana Evos, once kasi na merong pumitik lang na isang damage, ang dami nilang poko. Kaya nga ni Lord Jamie poke lahat. Tapos, mag-deal na ng damage kahit yung crows nga lang dito ni Goyong AR yung tumama. Free hit, anyone. And then, decimate. And killing spree pa para dito kay Boyet AR. So talagang gusto ng mabilis, ultra fast na plays. Ang mahirap dito ay Martis pa ang nakakuha ng majority ng kills for the side of Minana Evos. Ito yung alam nating ang taas ng snowball potential at parang ganun lang. Bentings looking for the counterplay. Brusco! Ang lalim ng Minana Evos, nakadalawa, Innocent at si Bentings ang babagsak. Tutuluyan na nila ang turret dito sa may top lane. Lord JMR, pinapanood lang ang Turtle, makakaisa ang TNC dito sa may bandang baba. 1-1 na ang ating third score pero ang kalamangan ay nasa kamay pa rin ng Minana Evos dahil yon sa kanilang napaka-aggressive na play so far.
yung damage nila, Chantel, Oo. ramdam na ramdam Tsaka agad. alam kasi dito ng Minana Evos kung ano yung assignment sa kanila ng coach nila. Kaya naging ganyan yung emblems na pinili for them. Gusto nila agad ng burst, na killing spree dito, may killing spree, yung kay Boyet AR. Ibig sabihin, gusto nila mabilis yung laban. Kasi for Bruno to be effective, by the way, 0-2-0 na si Innocent. Very unusual for a Bruno, kasama natin, early laning lamang Bruno. Pero dahil nga mabilis, naiikutan dito yung Bruno, so parang yung TNC, ito dapat yung play pero hindi nila magawa kasi ang bilis ng lahat. Ano nga, tatlo pa ang pumupunta sa lane ni Doming. Eso ngayon, medyo delikado ang kanyang buhay. Kailangan niyang ibigay ang Torre na to. Masyadong mataas ang burst damage kahit may Firaga armor. Respeto, Lord JM. Mukhang TNC ang may balak sa kanya. Same play, cross map lamang ang galawan natin. So kahit na sobrang bilis ng galaw ng Minana Evos, nahahanap pa rin ng TNC. Yes. So ito yung textbook TNC, ito yung bakas ng kanilang DNA from the older seasons of MPL Philippines Season 12. So ngayon, maghanap tayo kung saan sila nga ba makakahanap ng bawi. Kasi sa totoo lang, under 6 minutes, ang laki ng 3K gold lead. Oo, sobrang laki nun. And makikita nyo, even yung, para lang masave yung middle lane, ay ginagamit na rin ni Jesus yung kanyang last insanity. But again, going back dun sa previous series natin, mga ganito, mabilis mag-clear na minion wave. Meron silang Bruno, meron silang XB, yung Valentina, pwede bang kumain ng Feather Airstrike. Madali na para sa kanila mag-clear na minion wave. Pero wait lang, dito sa may mid, lalaban naman. King Kong nagamit ng Appraiser's Poke lang. Wrath. Okay, so alam ng TNC na hindi pa ito yung tunay na laban. Turtle in 20 seconds. Ate Chance, may nabanggit ka eh. Yung fact na ang laki nung gold lead na nagbabago yung galaw ng TNC. Naturo niya ni Pal Doming kung paano nga ba makapag-farm ng maayos. Kung paano mag-farm ng mabilis. Oo, pinabilis pa, no? Mas pinabilis pa. Oo, Mas pinabilis pa. Ultra fast talaga ang galawan. And Minana Evos at this point in time, mukhang sila pa rin ang may kalamangan in this turtle fight. A 3K gold lead, as you said, Leo, isa sa mga pinakamalaking gold na pwede po makita around this Early area game. or in an early game setup. Pero kailangan kasi nila yan eh. Pansinin mo lang, yung lineup ng Minana Evos, pag nagkabrasuan tayo, umabot tayo ng 20-25 minutes, parang yung nahuling serye, hindi nila kaya mag-defend. Tama kasi yung difference dito ng damage output for the thumbs of Lord JM and Heso, hindi pa ganun kalaki. Kasi for Heso to be effective, kailangan matagal talaga siya. Oo. Pero yung Firaga armor niya kasi, kaya ngat-ngatin ng Uy, thumbs. teka, Oo, may wala. nahuli! Si Bentings! Bruce Kayar, hindi nakapag-ult, hindi niya nagamit yung combo niya. And that's good for the Oo. Phoenix Army. Medyo umaapoy, medyo uminit. Nakahanap si Ben Things ng opportunity for TNC and that stops the bleeding, no? Yun ang importante para sa TNC dahil meron naman silang late game insurance dito kay Innocent in this Bruno. Kung makakahanap pa ng isang ganon si Ben Things habang naka-snowball pa si Martis ay merong chance ang TNC na patagalin to that point. Yes, indeed. And kitang-kita natin for TNC, kung alam ng Minana yung assignment nila, alam din nila yung kanila. More on single targeting, yung pwede lang gawin. So, pag naka-isa, liliit itong 2.6K gold lead. And as easy as that, even Minana ay nagre-react sa ginagawa ng TNC. Still a 2K gold lead for the side of Minana. Hindi pa naman sila nag-aggressive na invades, which is something na kadalasan nakikita natin kapag may ganyang gold lead. So sa tingin ko nire-respeto din ng Minana Evos ang pwedeng gawin sa kanila ng TNC. Kahit bad boy, may respeto. Ayan ang ano, yung Bad boy okay. pero, yeah, with respect. Oh, bad boy with respect. Hindi kasi ako sanay nagtatagalog si... Bakit? No, weirdo ka ba? Feeling ko yun yung nangyari kay TNC in the early game. Hindi ka sanay na ganito ka-aggressive yung ganun ganitong lineup. kabilis. Tama. Di ba, sanay tayo na merong lineup na artillery base. Yung Novaria, yung Bruno. May Tas, Eve. dito ngayon, wala pa yata 2 minutes. Farsa, Kadita, Oo, di ba? Martis. Ngayon, 2 minutes pa lang, may first blood na eh. Pag hindi nakakill ng dire-diretso yung Minana Evos early game, may mali sa execution. Oo. And honestly, yung composition ng Minana Evos dito is well-balanced. They have physical and magical damage. Ang kulang lang sa kanila ay yung innate tankiness. Dahil ang pinaka-tank nila dito, lumalabas si Lord JM na, which is still not a tank completely. It is a fighter na medyo may HP lang. Tapos si Boyet. Pwede na si Boyet, pero killer din yun eh. Tagapatay din. Kaya nga maganda dito para sa TNC, as long as mahawakan nila tong middle lane, as long as makakapag-clear sila ng minion wave, hindi naman kailangan talaga ng super full item nung Bruno eh. Once na nagkaroon lang na kahit sabihin na natin 2 item dito si Innocent, kaya niya na yan. Paisa-isa. Unahin niya dito kay Goyong AR. Oo.
Sa totoo lang, Lord here, hinihila ngayon ng Minana Evos. Gusto lang sabihin, ang TNC umaasa ngayon sa kanilang BDP. May chance silang gumamit ng BDP. Ang yes. backdoor potential nila. Pero kailangan bumutas. Oh, maya-maya pa yon dahil kailangan pa nila talagang mag-push ng tuloy-tuloy. Kung babalikan natin ang laban ng Onyx nung isang araw, Bruno at Lancelot ang nagbigay ng pang-backdoor nga nila during those, yung panalo nilang isa around Echo, pero kalahati na ang buhay. Ng pinakaunang Lord ng larong ito, King Kong, ang ahawak, Boyet, ang aharap. It is a challenger side para dito sa side ng Minana Evo. Sila ang gustong pumasok at sila ang nagtatago ngayon. Ayan na, nahila na. Slightly towards Minana. Pero pumasok na nga dito. Benting, nagharap sipa. Lord, mapupunta sa Minana Evos at magbabakout na nga sila. Lord JM, tumitipi pa! Grabe naman yun, tumipi pa sa basic ito sa may bandang gitna. Hesu goes big, pero kinailangan niya rin na mag-flicker palayo. Ngayon, TNC ay tatakas na dahil ang Lord ay nakuha ng Minana Evos. Grabe, nakita nyo yun, sinalo agad ni Kuya JM yung damage dito ng Last Insanity using that Vengeance. So it makes perfect sense na binigay nila dito yung Teresla. But again, parang, on sakit, wait lang. Munti ka na. Munti ka muntik na. na. But Jesus still lives during that moment. But still for Minana Evos, yung sustain nila dito, Thalassophobia for Brusco AR was really on point. And para naman dito sa side ng TNC, later on po nakita natin, may hirapan na pumwesto si Goyong AR because of Hesu. Ito yung pinag-usapan natin kanina eh. Yung Minana Evos, na totoo lang, wala silang ganong karaming peel. Pero meron silang sustainability, pero bilang na bilang yun. Boyd AR, mahanap dito si Bentings, mapipilitan silang mag-rotate. Kung purple, bantayan nyo. Pero there's strike mula kay Goyong, papasok na ngayon dito. Brusco! Magpipilitan, Goyong! Hinasabog, linunod ni Brusco! At grabe naman to, si Lord JM tumitipi. Kanina pa. Kanina pa. Tsaka ang dami mo kasing iisipin. Meron ka nakikitang tumitipi sa harap. Merong Farsa na pwede mag-feather May airstrike. sumisisid. May sumisisid. So mahirap para ngayon sa TNC, lalo na ako for Bentings. I mean, kahit Bentings, Bentings. kung sino tatargetin niya. At si Hesu ngayon na nahihirapan din maghanap ng magandang ulti. Ito yung problema, no? Once you're playing the X-Board na medyo lugi kayo, nabuburst din kasi agad yung Firaga armor. And as Yup. you said earlier, Chantel, kapag gusto mong sulitin ang damage ng isang Last Insanity, kailangan tumatagal ka sa may bandang harapan. And right now, it is just a 5k gold lead for Minana Evos. Hindi naman lumaki yung sugat ng TNC. Kumbaga, lumalim lang ng konti. As long as buhay pa rin dito yung mga inhibitor turrets ng TNC, madali pa rin para sa kanila. Pero nabanggit natin yung Firaga armor, mabilis ma-shred for TNC kay Hesu. Meron pa Malefic Roar ngayon si Doming AR. So most likely para sa TNC ngayon, kailangan nila pa isa-isang kill as much as possible and hindi advisable na meron nakahiwalay, like literally malayo during a team fight. Kailangan magkakadikit para medyo mahawa or maghati-hati rather yung damage na Minana. Pero delikado rin kasi yun eh. Hindi ganun kadaling sabihin kailangan nila mag-Phoenix Ube. Kasi pag nagsama-sama sila, ang daming burst ng Minana. Yung Sa kahit bagsak, no? Oo, kahit yung ult lang ni Brusco, roamer na yan ni Brusco, enough na yun para mapop yung Firaga armor ni Hesu. Siguro ang natitira na lamang na paraan dito para sa TNC ay umasa sa mga estratehiya na sabihin na lang natin pang pick-off o pang backdoor o pang split push. Hindi pa nila kayang tumim fight sa ganitong klaseng lugar. At magkakaroon na nga rin tayo ng ating Luminous Lord around 15 seconds from now. Minana Evos ang may hawak ng control around this area. It's gonna be crucial for the Phoenix Army to get some information and initiate a good play. Either trade or ipaglaban nyo. Napag-importante dito na maintain ng Minana Evos yung pace nila. Kasi sobrang bilis nila from the first 10 minutes of the game. Ngayon, kailangan nila mag-slow down. Yep. Iniisip ko, Ate Shandel, at some point medyo magiging patient ka eh. Minsan pipilitin mo eh. Tsaka since nasanay dito yung Minana mabilis, tama yun eh. Pag nasanay sila mabilis, baka mamaya yun yung i-bait sa kanila ng TNC. Kasi may mga immortalities na eh. So, knowing na may mga immortalities, tapos mabilis yung Minana, baka ang go signal dito ng TNC is, palalimin natin sila. Tapos tsaka natin sila gawa ng parang halukayan. At hindi pa nga nagdadalawang isip dito si Doming na batuhin ang kanyang torn apart memory just to pop that Firaga armor mula kay Hesu. And sa ngayon, kalahati na ang buhay ng Lord at si Boyet ang nagko-control nito. Kailangan makahanap ng pagpasok ng TNC. Conceal play na gamit na nila. Level 14 though si King Kong. So mas mataas dito yung damage ng Retribution for a Void AR. So kailangan i-force dito na medyo mas ma-stretch pa kung kailan masasecure Lord. Teka, yung rotation dito tinan nyo, fina-flank ni Lord JM. Si Brusco naman, ang ganda ng bush control. Reset. Mari-resetan, Lord. Ang ganda, magaling sumayaw ang Minana Evos at TNC.
Ang taba pa ng wave doon sa may bandang itaas, True. kaya sisimulan din agad ng Minana Evos to dahil kinailangan dumepensa Brusco! Whoa! Full-on combo! Nag-petrify! Mapapasabog dito. Benting's Immortality. King Kong taken out. Boyet Decimation! The bad boy is in the building! Goyo, mabubuhay pa dito. One man down. 4v5 ang Lord take na to. Minana Evos na diretso na. Oh, Jesus, no. naghahanap. Alam niya, tatanggapin niya na. Back na tayo dito. Give na ang call ng TNC that the Luminous Lord secured by Minana Evos. And now TNC, kailangan nilang dumepensa dito, Chantel. All I can say para dito sa Minana Evos, alam kasi nila na lamang sila dito in terms of item, in terms of level. Kaya why not, kaya natin i-burst agad. -1 agad doon sa Retribution Holder, which is King Kong, para maging mas madali ang kanilang buhay. So para dito sa Minana Evos, kita nyo na rin naman na okay, interesting. Mataas yung gold ni Innocent. Oh. Mas mataas as compared to the Doming DR. So right now, for Minana Evos, yun pala yung pinaka-threat sa kanila. Oy, exciting to. Si ah. Innocent. Oo, si Innocent dahil nga kahit 0-2 ang gold laner ng TNC ay meron siyang gamit kapag nasampal niya yan at nakahanap siya ng tsansa. It could be TNC's chance in securing a comeback, pero kailangan gawan ng espasyo ng TNC ang kanilang gold laner dahil na kay Innocent ang halos lahat ng pera nila. Ngayon kailangan nilang hanapin si Innocent. Kailangan bantayan ng TNC si Innocent. Kasi ang daming ways para pasukin ng Minana Evos ang kanilang lineup. Ngayon naman, Doming AR, naghahanap ng stacks. Pasabog na dito ang mid lane inhibitor. Susunod man yata ang bottom lane. Walang waves. TNC on the defense. Alam mo, nakikita ko ngayon para sa side ng TNC, isa sa struggle nila kung bakit. Kasi kanina nag-world din naman si Innocent. May gold na si, may golden items na si Innocent. Ang kulang sa kanila ngayon, kung ano yung initial na damage na manggagaling from the team. Kasi even para dito kay Goyong ARO, paano naman makakapag-IMU ng Feathered Airstrike? Kasi lagi siya nakatago sa mga bush. Oh, hindi rin makalapit eh. Yup. At si Jesus ay hirap din makalapit. Lord J may hila panandalian. Last pero Insanity. mukhang Last Insanity magagamit na. Half HP on the thumbs pero hindi na nila itutuloy. Sobrang commended ang disiplina at ang control ni Lord JM. Sobrang veteranong moves yun. Yung hindi ka nagpapanik na nasa ilalim ka na ng tore. Nando ka lang. Pwede ka namang mag-vengeance agad eh. Baka matay ako eh. Pero hindi alam ni Lord JM eh. Alam niya na hindi rin siya i-go. Again, parang more on psych game na yung ginagawa dito ni Lord JMAR. Kasi every time na nandun siya sa front, factor na rin doon na lagi Oh, siyang no! nakatawa. Bendings! Oh no! Napaulanan ng Minana Evos once more. 4v5 ang laruan. Yan na nga ang death bush ng isang Kadita. One-man death bush ang Kadita kapag naging ahead. At yan na nga ang kinakatakot ng TNC. 7K gold lead for the side of Minana Evos. 45 seconds bago lumabas ang Lord. Hihintayin pa kaya ito ng mga Tigre? O bibigyan na lang nila ng mga TP habang nag-aabang? Nako, parang medyo mahirap to pero narinig na ulit natin. May wag akong seal! Innocent ngayon, 1/4 na lang kanyang buhay. Papaputukin muna ng Minana Evos ang Torre sa may bandang baba. Top lane, si Boyet AR, the bad boy. Na merong demolition project. Matidepensahan dito ni Jesus. Isa na lang ang natitirang Torre ng TNC. Sobrang linis nga na ginagawa ng Minana Evos. Yung explanation kanina ni Dan na sobrang disiplinado. Parang kung meron pa superlative para i-explain na yung discipline nila is a top tier as of the moment. Nando talaga 7.1k gold lead. At walang chance na humabol dito yung TNC kahit merong gold si Innocent. Yung gold conversion yung pag-uusapan na natin dito eh. Yep. Kasi kailangan mong mag-convert from the farm that you had. Tama. Hindi niya masambal eh. Yes. Hindi niya mabato yung bola na inaamba niya kasi binaburst agad siya ni Goyong. Pero Bentings, nahanap si Goyong! Wings by wings pala yun! Bang! Jesus! Papasok with the flick of Last Insanity! Unang kill ng TNC nang ganong katagal. 18 minutes bago pa sila makabawi. Ngayon, Minana Evos naman ang makatikim ng 4v5. Crucial pick-off na nagmumula sa Phoenix Army. Saktong-sakto may Lord pa. At muling magbabalik dito si Jesus sa Lord Pit. Pero si King Kong ngayon, hinahold ang Lord. Nasa likod niya si Lord JM at si Boyet naman ay nag-aabang din lang. Hits that taunt at si Bentings nagpakita na rin. Jesus is back sa 5v4. Napakababa na ng buhay ng Lord dito. Less than half. Mananak up. Nag-aantay dito. Boyet AR. True damage ang linalabas ni Jesus. At ma-score dito. King Kong gets the Evolved Lord. What a formation para dito sa TNC. Sabi nila, kailangan lang naman natin mabawasan yung burst eh. Hanapin natin si Goyong AR.
wala si Goyong, tapos after nun mag-zone na tayo, malawak yung range nila. So ngayon, dito natin makikita kung paano gagamitin ng TNC yung farm na meron si Innocent. Mabilis na lang sila makakapag-clear ngayon. And this is massive. Evolved Lord ang pinag-uusapan natin dito. Yung level 1 Lord, madali matunaw. Yung Luminous Lord, pwede pang i-ignore basta ma-burst agad. Pero yung Evolved Lord, iba na to eh. Dire-diretso yan sa base mo. May kidlat-kidlat jutsu pa. At kung isasabay mo ang meron ng TNC dito sa pag-push nila, pwedeng ibaliktad to ng Phoenix Army basta malaro nila ng tama ang power play na to. Saktong-sakto din, mga outer turret lanes din ay makukuha dito ng TNC. Maganda na talagang hindi sila nag-clear dun sa may top lane. Kasi it would give them a lot of time. Kasi hindi nila fina-force agad na makapag-push agad sila. So, sabay minion waves sa middle lane, top lane, and even bottom lane. Probably they could destroy an inhibitor turret depending on Benting's setup. Oh, Benting, sumaamba. Naghahanap. Nasa loob na ng base ang TNC. Wow! Madedepensahan nila, mapupush back. Lord JM, Brusco, naghahanap. Madedepensahan pa nga. Oh no, si Brusco, wala nang takas! Oh no! Brusco dito, mababurst down yung mga bola. Pumasok sa ilalim ng dagat. Bentings! Bentings, mabubuhay pa. Jesus with the last insanity. Lord JM uses the vengeance. Contract Inferno. Sapat pa para mabuhay. 4v5. TNC. Nagbibilang na lang sila ng mga sandali. Wala ng tore ang Minana. Betis gets one at mukhang hindi na mabubuhay pa si Tommy nakapag-flicker pero Feather Airside ay nagamit na nga muli. Innocent, maaambahan dito ni Lord JM. Doming, AR, buhay Yung minion pa. wave, yung minion wave. Nandito pa, makiklear pa nila ang waves. Boyet, Aray! masuntok-suntok. The bad boy is down. TNC, it's a 5v2. Matadepensa pa ba to ng Minana Evos? Konti na lang natayo. Mapapanis pa Oh, ba? no! Innocent is down. Wala na natira. Whose game is it? TNC. Yeah! At narinig nyo na nga ang sigaw ng Phoenix Army. Isang Lord lamang ang kinuha nila, tinapos na ang laro. And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a comeback for the Phoenix Army. Nabanggit mo na ang salitang insurance, ang naging insurance.